Tinangay ng ilog ang 8 bahay sa Sariaya, Quezon sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Humihingi naman ng tulong ang mga naapektuhang residente. Yan ang ulat ni Isaiah Mirafuentes. Tila tuliro at hindi alam ni Lloyda ang gagawin kung paano muli siyang magsisimula. Yan ay matapos makabilang ang kanyang tahanan sa 8 kabahayan na nasira at tinangay ng rumaragasang ilog. Ito dahil sa ulan na dala ng Bagyong Christine at malakas na agos ng ilog sa kanilang lugar. Nilamon na ng ilog ang lupa at mga kabahayan. Para pong wala po, parang sabi ko wala na yung pinaghirapan naming bahay. Wala na kaming uuwi at paano kami ngayon, paano kami magsisimula. Nasa halos 20 metro ng lupa ang nilamon ng ilog Bantilan dito sa Sariaya, Quezon na dulot ng Bagyong Christine. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan sa insidente dahil nauna nang lumikas sa evacuation center ang mga residente sa lugar. Subalit, karamihan sa mga kagamitan nila ay nadala na ng agos ng ilog. Eh di, panibagong sikap po ulit. A-adjust po ng konti. Pag mangyari na naman po to, gano'n na naman po. Nasa 70 pamilya ang naninirahan malapit dito sa Ilog Bantilan at nangangamba sila dahil sa baka magtuloy-tuloy pa ang pagbagsak ng lupa. Dahil alam niyo po, ito po malupong tinatayo po namin, ito po minana pa po nila sa kanilang mga ninuno. Napakasakit po na sa isang igla po mawawala. May solusyon pa po ito. Bago nito, noong Bagyong Paeng noong 2022, umabot sa 1 hektare ng lupa ang nilamon ng ilog at 13 kabahayan ang inanod ng rumaragasang ilog. Kaya panawagan ng mga residente na sana magsagawa ang pamahalaan ng riprap para mapigilan ang paglambot ng lupa. Tayo po ay nalulungkot dahil siyempre bago pinaghirapan ng ating mga kababayan, biglang maglalahong parang bula at ito po ay naanod. Yung ilog niyan ay pinagbabagsakan ng tubig mula sa Laguna, Batangas at ito ay ang kailangan nito siyempre ay magkameron tayo ng recrap dito. Pabigay na ako ng initial cash sa kanila under sariling sikap namin. Each family binigyan ko ng tig to 20,000 and then nandun muna sila sa mga relatives nila. And gagawin namin ay ipoprocess namin sa provincial government para doon sa matulungan sila pagtayo ng bahay. Sa kasulukuyan, namamalagi muna ang mga pamilyang nawala ng bahay sa kanilang mga kamag-anak. Isang anak talaga pong nalaglag din, tsaka po yung sa akin. Ari naman po sa isa ko, ay di ari nga po, hindi na rin po matitirahan. At talagang pong, yan nga po kita natin, ang nangyari opo. Kinain na ng tubig. Wala na. Humingi ako ng tulong, gawang 7 ang aking anak. Kabilang sila sa mga residenteng umaasa na sana makabangon sila mula sa panibagong unos na kanilang pinagdaanan. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.